Magandang araw po sa inyong lahat. Dahil ito po sa usapin ng hazing na naman, ayan, meron na naman tayong hazing victim dito. Si John Matthew Salilig sa Kamaynilaan ng Adamson University. Sana ay matigil na nga sana itong gantong kabulukan at kademonyuhan at karumaldumal na mga gawain ng mga kabataan at ng ilang mga kapabayaan ng mga leader ng mga fraternity. Kung bakit pa kasi nagawa pa yung mga lintik na mga fraternity na iyan. Yung mga fraternity, yung makadiyos na lamang na organization ang gawin ninyo. Para matuto ng kabanalang katuwiran yung mga anak ninyo or yung mga tao kaysa yung ganyan ng mga pananakit. Puro sosyalan, inuman, lasingan, sex, galaan. May tulungan nga rin naman daw. Brotherhood daw, sisterhood. Pero sa halip na nakaka-concentrate sa pag-aaral, nasisira. Mayroon naman siguro, malamang meron ding mga fraternity na talagang walang ganyang sakitan, tulungan lamang sa pag-aaral hanggang makatapos. So pwede yun. Kasi hindi naman tayo binabawalan ng gobyerno na mag-organisa, mag-associate, nasa saligang batas yan. Walang kahit pa iglesia ni Di Batman o ng demonyong i-organize mo o simbahan or hindi religious group yan or isang samahan lang. Okay lang yan. Pero huwag kayo nakakaperwisyo ng kapwa ninyo. Huwag kayo nakakamatay yung hazing na yan na hindi na natapos-tapos na. Oo, nagkakaroon kasi ng pagsobra yung mga ibang mga nag-initiation rights nila. Napapasobra, mayroong mga nag-initiation pa na yung mga leader doon na lasing pa. At saka gagawin nila yun. Tsaka para silang baliw ng mga hinahataw, pinapadel nila. Sarap na sarap sila sa pananakit ng katawan ng kanilang mga kabrader daw. Yun daw ay tatatak sa utak nila, 'di ba? Kahit sa PNP ganyan din, 'di ba? Meron nga dito sa Aurora, buti nakatakas lang din 'di ba? Dito lately, 'di ba, sa PNP ganun din. Sa Maritime ba 'yun? Yung nakaraan. So kaya mahirap din na yung mga ganyang case na sana matanggal yan sa mentalidad ng yung demonic na ganyan ng mga pag-uugali ng pananakit na kailangan pang dumaan sila sa ganyan. Meron ako naalala ko na sa isang simbahan noon maglilingkod ka sa Diyos, may ganyan-ganyan din. Ang dami-daming katangahan na ginagawa ng mga leader ng simbahan, hindi ko lang banggitin. Ewan. Kumbaga, kailangan pang idaan mo sila sa ganyan para mapatunayan ang loyalty mo. Kuno sa Diyos, kuno sa organization. Hindi na kailangan yan. Ako, nag-organisa din ako ng mga samahan sa school at saka kahit sa mga simbahan. Hindi mo na kailangan ng ganyan pa initiation, ng kabulukan na ganyan. So, ano may ipapayo natin? Siyempre, hindi may iwasan yan. Pwede silang gumawa ng ganyang organization or mga samahan, lalo na sa mga university. Well, ang may papayo natin sa ating mga universidad, kasi ako sa Adamson University, nag-aral din po ako dyan. 1986. So, ngayon, nakita ko yan. Aya dito, aya diyan, makukulit. 'di ba? Matatapang pa iba. Yung mga siraulo, yung mga kasamahan nila na pag hindi ka magjo-join, aalma. Talagang paglalaban ka, grupo-grupo, ganun ho yan. Nakikita ko at yung mga ibang inaakay ko sa Panginoon. Dahil sa Campus Crusade for Christ po ako ay nag-share kami ng love of God, ng salvation sa mga kabataan para hindi sila mabiktima ng mga ganyan o mga maagang pag-aasawa o mga kadumihan ng mundo. So, yun po ang aming tungkulin na magsama-sama bilang Kristiyano sa eskwelahan. So, nakita ko yung mga fraternity ganyan. Saksakan doon sa labas sa Marcelino Street, gulpihan, batuhan ng pillbox, ganyan po. Mayroong patay doon, nandoon sa gitna. Sabi ko nga, well, may papayo ko naman siguro. Masasabi ko, sana lang kung sa mga eskwelahan, wag na kayong pumayag na merong fraternity papasok sa inyong grupo. Kung may narinig kayo nag-organize, i-expel nyo na. I-expel nyo na kaagad. Huwag nang, magre-register dyan sa student affairs. Ako'y lagi rin ako sa mga opisina ng student affairs sa Adamson noon At saka doon sa Palawan State University. Kasi may mga leader din ako at saka officer din ako sa mga eskwelahan. Kaya,
Alam ko 'yan, kaibigan ko yung mga teacher, sila namamahala o direktor ng student affairs. Sana yung mga ganyan 'wag niyo nang payagan. Basta any fraternity 'wag na. Religious organization na lang ang tanggapin niyo diyan or yung mga yun nga, yung by course na organization, and then student organization, yun na lang. Kasi ganyan pa away-away ng mga fraternity mga kautuan nila diyan, eh. Away-away sila, kanya-kanyang away na mga grupo nila o samahan o anong tawag nila? Ang tawag dito, yung mga kaprobinsya nila, ganyan sila. Sa halip na nag-aaral na lamang kayong mga estudyante ng matino or inaasahan ng magulang ninyo, uuwi kayong talong, uuwi kayong gulpi sarado o patay pa. Kaya sana wag nang payagan yan ng eskwelahan. Sila na mag-initiate yung mga eskwelahan na wag na nilang payagan ng any fraternity. At kung ipapasok nilang pilit i-expel nyo na, tanggalin nyo na yan. Panggulo lang yan sa mga eskwelahan. Kung iniisip ng mga eskwelahan na magagamit sila sa mga activity ng school, tulong-tulong, pinto-pintura, kung ano-ano, huwag nyo nang hangarin yan. I-join nyo na lang sa isang religious organization sa loob. Yun ang padamihin nyo para yung mga religious organization na walang kamanyakan, ha? Walang panghahalay, walang boyfriend-girlfriend na yun lang ang tinuturo. Yung talagang tunay na aral ng Diyos ang mga pinapangaral ka, pagiging mabuting estudyante, yun na lang. Kaysa ay allow nyo pa yan na just sa loob ng school, wag. Lalo na kung mga private, wag nyo nang payagan. Mga public, wag nyo nang payagan yung mga ganyan mga sa college or high school. May mga, wag nyo nang pahalagahan yan, yung mga prat-prat na yan dyan sa loob. Sa labas, magprat sila. Magrekrutan, magpatayan. O registered sila sa Security and Exchange Commission, pwede yan. Yes, ako, nagkaroon din ako ng mga kamag-anak na muntik mapatay ng mga walang hiyang fraternity yan, eh. Hindi naman lahat walang hiya, ha? Hindi lahat, kasi ako nagko-cover din ako ng mga ginagawa nilang pagbibigay tubig, pag may araw ng patay o sila ay may mga libreng pagkain. Oo, nakikita natin yan, pero sana malayo sa krimen. Yun ang malayo sa pagpatay o pananakit. Yun ang gawin. Wag na. Kaso gusto nila yun, eh. Anyway, kung sa labas lang, sa labas ng school, pwede yan. Pero wag abalahin na estudyante sa loob ng school. Wag na. Wag nang pumasok yung mga dyan sa mga school, yung mga ganyan. Dahil kung may school, hindi ko papayagan ganyan na mag-organize sila doon. Sa ibang school na lang kayo pumasok. Kasi iba, eh. Buti kung aral ng Diyos ang dala-dala ng mga yan. Na mag-aaral, mabuti mag-aaral, magtutulungan. Ikaw, away-away. Pilit ang pare-recruitin yung mga member nila. So wag na lang para payapa na. Itong government, sana encourage nila itong mga school na wag nang i-accept yung mga yung ganyang non-governmental organization or association sa loob ng school. Hindi na kailangan yan. Para sa NSK News ng NSK TV channel, Narciso Ko reporting.